Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Mauro. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Cebu. Bilisan mo, Mauro. Umalis na kayo dito. Hindi dapat kayo abutan ng mga kalaban. Kailangan mong mailayo ang sandata bago pa sila dumating. Paano po kayo, Mang Escobar? Hindi ko kayo pwedeng iwanan dito. Sugatan na ako. Magiging pabigat kung sakaling sasama pa ako sa pagtakas. Haharangin ko sila. Sige na, umalis ka na. Hindi, Manong. Sasama kayo sa akin. Kung may nararapat na makaligtas sa lugar na ito, kayo ang tao na yon dahil kailangan pa kayo ng samahan. Naituro ko na sa iyo ang lahat. Sigurado kung kaya mo ng pamunuan ng ating mga kasama. Malaki din ang tiwala nila sa iyo, Mauro. Kaya wag mo silang bibiguin. Dalin mo ang sandatang ito at ingatan. Wag mong ihiwalay sa katawan mo ang kadenang ito. Pero Manong, wag nang matigas ang ulo, Mauro. Sige na, ako nang bahala sa mga kalaban. Itinulak ng matanda si Mauro papunta sa bangin. Dahilan para gumulong ito papunta sa ilog sa bandang ibaba. Mabilis na inanod na malakas na agos, kaya hindi na nagawa pang sumigaw ng nooy 15 taong gulang na binata. Itinali nito sa kamay ang ibinigay na kadena upang hindi na mabitawan. Dahil sa malakas na agos ng tubig, tumama ang ulo niya sa bato. Tuluyang nawalan ng malay. Nagising ang binatang nakasampa sa pangpang habang napapalibutan ng maraming tao. Iho, ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Tanong ng isang matanda. Ayos lang ho. Rico, yung binti ko. Tugon ni Mauro. Nabali ang binti nito. Punong-puno ng pasa ang katawan. Huwag ka munang kumilos. Mukhang nabali ang binti mo. Sandali lang. Antayin muna natin ang mga kalalakihang kumuha ng tuya para madala ka sa paggamutan. Muling wika ng matanda. Ginamot ang paa ni Mauro sa paggamutan. Ngunit nang tanungin ito ng kanyang pangalan, hindi niya ito maalala. Pasensya na po kayo pero hindi ko maalala ang pangalan ko eh. Wika ng binata. May nakuha kaming kadena na nakatali sa kamay mo. Ano ba ang bagay na yon? Tanong ng matanda. Biglang nakaramdam ng matinding sakit ng ulo ang binata. Nanumbalik ng bahagya ang alaala nito. Nasaan ang kadena? Saan niyo nilagay ang kadena? Tanong nito. Akmang bababa na ng higaan, kaya hinawakan nito ng matanda. Sandali lang, iho. Huwag ka munang kumilos. Matatanggal ang swero mo. Magpahinga ka muna. Huwag kang mag-alala. Nasa ligtas na kamay ang mga gamit mo. Magpagaling ka muna. Wika ni Mang Enaro. Ilang araw na natili sa ospital ang binata. Pinayagan din ito ng mga doktor na lumabas dahil mabilis lang naghilom ang kanyang mga sugat. Saan ka ba uuwi? Sinong susundo sa'yo? Tanong ng doktor. Hindi ko po alam kung saan ako pupunta eh. Siguro maghahanap na lang ako ng matutulugan sa tabi-tabi. Eto nga palang mga gamit mo. Nagtataka ako kung bakit may kadena kang dala. Hindi ko pa rin po maalala. Pero may kung anong nagsasabi sa akin. Mahalaga ang bagay na to. Siguro, malalaman ko na lang kapag tuluyan ang bumalik ang alaala ko. Maupo ka nga muna dyan, iho. May kukunin lang ako sa ospital. Muling wika ng doktor. Naupo ang binata sa sulok habang inaantay ang pagbabalik nito. Bigla namang dumating si Mang Enaro. Nakabangon ka na pala. Handa ka na bang umuwi? Nagulat si Mauro sa tanong ng matanda.
Umuwi. Saan ho tayo uwi? Sa bahay. Doon ka muna pansamantala. Nga pala, nakita ko ang kaperasong tela sa mga gamit mo. May nakasulat na pangalan eh. Mauro. Simula ngayon, yan na muna ang itatawag ko sa'yo. Hanggang sa maalala mo ang pangalan mo. Wala pong problema, Manong. Pero ang tanong, bakit niyo ba ako tinutulungan? Ni hindi niyo nga ako kakilala eh. Hindi naman kailangang kilala mo ang tutulungan mo. O siya, halika na. Baka gabihin pa tayo. Sandali lang po, inaantay ko po yung doktor eh. May kukunin lang daw po sa opisina. Wika ng binata. Maya-maya ay dumating na ang doktor. May dalang malaking supot na tila punong-puno ng damit. Mga kagamitan, naipon namin nung nakaraan mula sa kabilang bayan. Eto, kunin mo. Sakto, puro pang lalaki mga yan. Napangiti si Mauro. Nagpasalamat sa kabaitan ng doktor. Hindi lubos akalain ng binata makakakilala siya ng mga ganitong uri ng tao. Pagdating sa tahanan ni Mang Enaro, kagad silang sinalubong ng isang dalaga. Siya po ba yung sinasabi mo, Tay? Ang bata pa pala. Ano bang nangyari sa'yo? Napadpad ka sa ilog? Hindi niya maalala kung anong nangyari. Kaya hayaan mo na muna siya, anak. Nga pala, simula ngayon, Mauro ang itatawag natin sa kanya. Hindi ko pa alam ang totoo niyang pangalan eh. Nakita ko lang yun sa kapiraso eh. Nakasulat yung pangalan. Ganun ho ba? Pasensya ka na, Mauro ha. Nga pala, ako si Ate Ella mo. Tara, sasamahan kita sa magiging kwarto mo. Kagad namang sumunod si Mauro. Hindi naman ganun kalaki ang tahanan ni Mang Enaro. Gawa sa kahoy ang bahay at ang bubong ay gawa sa kugon. Maraming salamat, Ate Ella. Napakabait niyo ni Mang Enaro. Tinutulungan niyo ako kahit hindi niyo ako kaano-ano. Ganun kasi talaga si Tatay Mauro eh. Matulungin. Kaya nga siya yung nanalo bilang kapitan ng barangay. Pero ang nakakapagtaka, bakit ba may nakataling kadena sa braso mo? Ano ba yan? Hindi ba pwedeng tanggalin? Hindi ko rin maalala kung para saan ang kadenang to. Pero ang alam ko, hindi to dapat mawala sa paningin ko. Wika ni Mauro. Matapos ang pag-uusap, iniwan na ito ng dalaga upang makapagpahinga. Kinabukasan, maagang nagising ang binata. Iika-ikang lumabas ng silid. Sinalubong naman ito ni Mang Enaro. Dala-dala ang isang saklay na gawa sa kahoy. Mabuti na lang naitabi ko ang saklay na ito. Minsan na kasi kong napilayan eh. O sige, subukan mo kung sakto sa'yo ang taas. Sakto lang naman, Manong. Marami pong salamat ha. Nga pala, ano po bang maitutulong ko dito? Ayoko kasing nagkukulong lang sa kwarto eh. Sa susunod mo na pag-isipan ang bagay na yan. Sa ngayon, kailangan mong pagalingin ang pilay mo. Ako na ang bahala sa mga gawaing bahay. At isa pa, nandiyan naman ang Ate Ella mo para alalayan ka. Wika ni Mang Enaro. Makalipas ang ilang buwan, tuluyang gumaling ang binti ni Mang Mauro. Malaki ang naitutulong niya sa matanda. Mahusay sa gawaing bukid ang binata. Ngunit hindi pa rin ito maalala ang buong pagkatao. Siguro, anak ka ng magsasaka sa pinanggalingan mong baryo. Ang galing mong mag-araro, kahit magtanim ng palay eh. Wika ni Ella. Nang minsang hatira ng pagkain ang binata. Siguro, parang gamay na gamay ko yung paggamit ng kalabaw at saka paggapas ng palay. Tugon ng binata habang kumakain. Alam mo, nagtataka ako eh. Hindi ka ba nabibigatan sa kadenang nakapalupot dyan sa braso mo? Ni minsan, hindi ko pa nakitang tinanggal mo yan ah. Wika ni Ella. Ito po ba? Hindi naman,
Kasi parang nakasanayan ko na rin eh. Tugon ni Mauro. Matapos kumain ay muli itong nagbalik sa pag-aararo. Nagpasya si Ella na sumabay na lang sa pag-uwi kay Mauro dahil malapit na rin itong matapos. Habang nag-aantay, napadaan ang isang grupo ng mga kalalakian. Aba, andito ka pala Ella? Sino kasama mo? Tanong ng isa sa mga lalaki. Pwede ba Berto? Lubayan niyo ko? Tugon ng dalaga. Napahinto sa pagtatrabaho si Mauro nang marinig ang sinabi ng dalaga. Bagya kasing napalakas ang boses nito. Teka, kalma lang. Hindi ka naman namin inaano ah. Nagtatanong lang naman kami. Anong ginagawa ng isang magandang dalaga sa gitna ng bukid? Muling wika ni Berto. Ibinaba ni Mauro ang tali ng kalabaw. Naglakad papunta sa kinaroroonan ni Ella. Anong problema ate? Sino po ang mga lalaking yan? Tanong ni Mauro. Wala Mauro, sige na. Tapusin mo na yung ginagawa mo para makauwi na tayo. Oo nga naman Utoy. Tapusin mo yung pagtatrabaho. Huwag kang makialam dito. Kung ayaw mong ipulupot ko sa leg mo yung kadenang nasa braso mo. Baliw yata ito eh. Sa hindi malamang dahilan, biglang nagpantig ang tenga ng binata. Lumapit ito kay Ella. Binabastos ka ba ng mga lalaking to ate? Tanong ni Mauro habang nakikipagtitigan kay Berto. Mauro, wag ka nang makisali, mapapahamak ka lang. Bulong ni Ella. Ang ayoko sa lahat, binabasto sa harapan ko ang isang babae. Tugon ni Mauro. Biglang hinila ni Berto ang kwelyo ng damit. Inambahan ng suntok. Siguraduhin mo lang natatama yung suntok mo. Dahil pagsisisihan mo kung sakaling sumablayan. Wika ni Mauro. Paano pang sasablay yung suntok ko? Eh hawak-hawak na kita. Wika ni Berto sabay suntok. Kaso nga lang laking gulat nito. Nang biglang mawala si Mauro, tanging damit na lang ang naiwan sa kanyang kamay. Nang lumingon si Berto, isang kamao ang dumampi sa kanyang pisngi. Biglang kinuyog ng mga kasamahan nito si Mauro, ngunit hindi nila magawang hulihin. Pinagsusuntok ng binata ang mga ito, dahilan para mawalan ng malay. Natulala si Berto habang pinapanood na ginugulpe ni Mauro ang mga kasama. Wala naman palang binatbat tong mga to. Halika na ate. At ikaw naman, sa susunod huwag kang aamba ng suntok kung hindi mo kayang patamain. Wika ni Mauro. Tumambad kay Ella ang malabatong katawan ni Mauro. Hindi nito inaakalang sa edad ng binata, gano'n na kasolido ang pangangatawan. Habang naglalakad, hindi maiwasan ni Ella ang magtanong. Alam mo, nagdududa na ako sa'yo ha. Saan ka ba talaga nanggaling? Hindi ka lang mahusay na magsasakay. Magaling ka rin sa pakikipaglaban. Sa totoo lang ate, hindi ko rin alam eh. Kusa na lang dumating sa akin yung mga gagawin ko kanina. Para bang may kung sinong gumagalaw sa katawan ko. We, di nga. Parang di naman. Kitang-kita ko kanina eh kung paano mong nilampaso si Berto. Oo nga ate, parang natural lang sa akin yung mga ganong galawan. Kaya nga ho hindi ko maintindihan. Siguro nga marunong ako makipaglaban no? Ay naku ewan, tara na. Pagdating sa tahanan, kagad pinaliwanag ni Ella ang nangyari sa bukid. Nagulat naman ang matanda dahil maging ang mga nakakatanda sa lugar, hindi nagtatangka na labanan ang grupo ni Berto. Tako Mauro, mukhang malaking gulo yung pinasok mo iho. Alam mo bang, wala pa ni isa sa mga taga-barangay ang nagtangkang
kalabanin si Berto. Sa kauna-unahang pagkakataon, ikaw pa lang. Binabastos po kasi nila si Ate Ella, Manong. Ayoko naman po ng ganun. Alangan naman hayaan ko si ate. Kailangan ko siyang ipagtanggol. Gawain na nila yon noon pa. Ang totoo, sakit ng ulo ng taong bayan ng grupong yan. Kinukonsinte ng kanyang mayaman na magulang ang gawain niya. Kaya ayan, lumaki ang ulo. Wika ni Mang Inaro. Pasensya na ho kayo, Manong. Pero hindi ko po kasi matitiis na may binabastos o inaapi sa harapan ko. Na kung alam ko naman na may magagawa ko, bakit hindi ako tutulong? Tugon ni Mauro. Inakala ng matanda na yun na ang huling insidenteng kakasangkutan ng binata. Ngunit ng mga sumunod na araw, sinama nito si Mauro sa bayan upang ibili ng mga kagamitan. Habang namimili ng gamit ang binata, bigla itong nilapitan ni Berto at sinita. Hoy, Ulupong, hindi ko pa nakakalimutan yung ginawa mo, ha? Malas mo. Nagkita tayo. Dito pa talaga sa bayan. Kaya pala lakas ng loob mo. Doon ka nakatira kay Kapitan Inaro, ha? Wika ni Berto. Inikot ni Mauro ang tingin sa paligid. Napansing napapalibutan na ito ng mga kasama ni Berto. Hindi naman lumapit si Mang Enaro dahil gusto niyang makita kung ano ang kayang gawin ni Mauro. Hoy, ikaw pala, kumusta? Hindi ka pa ba nakontento sa nangyari dun sa bukid? Talagang nagdagdag ka pa ng mga kasama mo, ha? Duling! Aba, ang yabang mo, ha? Hindi ako duling! Oo, nagdala ako ng mga kasama. At hindi lang yun. Ngayon sisiguraduhin ko, ikaw ang babagsak. Tignan natin kung kasing bilis ng kilos mo ang bala ng baril na ito. Wika ni Berto. Sabay kasa ng baril. Ngunit nang itutok niya ito sa ulo ni Mauro, bigla na namang nawala ang binata, maging ang hawak nitong baril. Hoy Tabachoy, alam mong delikado ang baril, di ba? Ay nako. Dapat kasi tumahimik ka na lang eh. Wika ni Mauro habang kinakasa ang baril. Tinanggal niya ang bala sa magasin. Ngunit sa kasamaang palad, hindi lang pala si Berto ang may dala ng baril. Inilabas ng mga kasama nito ang dalang sandata dahilan para magtakbuhan ang mga mamimili. Naiwan na lang si Mang Enaro at Mauro. Nagtago ang matanda para hindi mapansin ng mga taong naroon ang kanilang kadesa de barangay. Hindi ko mapapalampas yung pagpapahiya mo sa akin, lalong-lalo na sa harapan ni Ella. Ngayon tignan natin kung ubray ang angas mo. Wika ni Berto. Napailing na lang si Mauro habang kinakalas ang kadena sa kanyang braso. Ay nako, hindi ka na talaga nadala. Pangalawang beses na to, ha? Kaya binabalaan kita. Itigil mo na to hanggat may oras ka pa. Wika ni Mauro. Sabay wasiwas sa hawak na kadena. Pumulupot sa paa ng isa sa mga kasama ni Berto ang kadena. Hinila ito ni Mauro dahilan para mawala sa balanse at makalabit ang gatilyo. Tinamaan ang ilan sa mga kasama nito. Kaya naman mas lalong nagkagulo. Kinuha ni Mauro ang pagkakataon para isa-isang patulugin ang mga kalaban gamit ang kanyang hawak na kadena hanggang si Berto na lamang ang naiwang nakatayo. Muling winasiwas ni Mauro ang kadena. Pinulupot ito sa katawan ni Berto sabay hila palapit. Binalaan na kita. Sa pangalawang pagkakataon kapag naulit pa ito, hindi ko alam kung mabubuhay ka pa. Wika ni Mauro. Sabay bitaw kay Berto. Dali-dali naman itong kumaripas ng takbo. Kasunod ang kanyang mga tauhan. Pambihira. Totoo nga ang sinabi ni Ella. Magaling ka ngang makipaglaban.
Saan mo natutunan yan, Mauro? Pero teka, halika na, umalis na tayo dito. Baka dumating ang kapulisan. Ayoko ng sakit ng ulo eh. Wika ng kapitan. Dali-daling umuwi ang dalawa. Pagdating sa tahanan, biglang nakaramdam ng matinding sakit ng ulo ang binata. Napapasigaw ito at habang nangyayari yun, bumabalik sa isipan ang lahat ng kaganapan. Ayos ka lang ba, Mauro? Namumutla ka oh. Daling kaya natin siya kay Doc Leo. O sige, sandali lang. Ilalagay ko lang sa kusina itong pinamili ko. Wika ni Mang Enaro. Ngunit pinigilan ito ni Mauro. Hindi na po kailangan, Manong. Ayos lang ho ako. Napagod lang siguro ko kanina sa pakikipagbakbakan doon sa bayan. Wika ni Mauro. Naupo ito sa sala at dali-dali namang kumuha ng tubig sa Ella. Ano ba ang nangyari, Mauro? Bigla ka na lang namilipit sa sakit. Hindi ko po alam, Manong. Pero parang bumabalik na yung alaala ko eh. Medyo malabo nga lang. Tugon ng binata. Habang sumasakit ang ulo nito, nakikita ni Mauro ang sarili sa gitna ng gubat. Kausap ang isang matanda. Inabot nito sa kanya ang hawak na kadena. Kanina mo pa tinitignan niyang kadena mo? Bakit? Naalala mo na ba kung saan ito nang galing? Hindi po ako sigurado, Manong eh. Pero kanina habang sumasakit yung ulo ko, nakita ko sa pangitain eh. Inaabot sa akin ng isang matandang sugatan. Wika ni Mauro. Ay nako, huwag mo nang pilitin, Mauro. Kusang darating ang lahat. Sa ngayon magpahinga ka muna. Ako nang bahala sa pinamili nating mga pagkain. Umitlip ka. Gigisingin na lang kita kapag kakain na. Wika ni Mang Enaro. Habang nakahiga, hindi maiwasang isipin ni Mauro ang pangitain. Itinaas nito ang kamay para tignan ang kadenang nakapulupot dito. Bakit kaya binigay sa akin yung kadena? Ano kayang meron sa matanda na yun? At sa kasino siya? Tanong ni Mauro sa sarili. Maya-maya ay kumatok sa pintuan ng silid si Ella. Tinawag ito para kumain. Dali-dali namang tumayo si Mauro at lumabas ng silid. Tahimik na kumain ng tatlo. Pagkatapos ay naupo si Mang Enaro sa labas ng bahay. Nanigarilyo ang matanda. Nang biglang dumating ang ilang kalalakian, kasama ang matandang babaeng nakasuot ng magarang damit. Magandang gabi, Kapitan. Mabuti naman at gising ka na. Kailangan ko ng tulong mo. Wika ng ginang. O bakit, Linda? Anong nangyari? Gabing-gabi na, napasugod kayo. Tanong ni Mang Enaro. Nagkakagulo po ngayon sa kabisera. May mga kalalakihang naghahanap kay Mauro. Nadamay na po ang apo ko. Walang tigil na ginulpe ni Berto si Nonoy. Tugon ni Aling Linda. Si Berto na naman! Talagang sakit sa ulo yung tao na yan. Sandali lang at magpapalit lang ako ng damit. Wika ng matanda. Pagpasok nito ng tahanan, sinalubong siya ni Mauro. Narinig ko pinapahanap ako ni Berto eh. Hindi ko alam kung bakit parang walang kadala-dala ang taong yan. Sasama po ako, Manong, nang matapos na ang kaguluhan. Wika ni Mauro. Ay nako, baka lalong lumala ang sitwasyon, Mauro. Magpaiwan ka na lang. Ako nang bahalang humarap sa kanila. Paano kung kayo naman ang mapahamak, Manong? Hindi naman kayang dalhin ng konsensya ko yun. Ako ang pinagbula ng gulo, kaya ako din dapat ang tumapos. Muling wika ng binata. Hindi na ito nagpapigil. Dali-daling lumabas ng pintuan si Mauro habang inaayos ang kadenang nakapalupot sa kanyang braso. Sa bakuran pa lamang, sinalubong na ito ng mga kalalakihang kasama ni Aling Linda.
si Mauro. Hulihin niyo at dalhin kay Berto nang matigil na ang panggugulo ng taong yon. Wika ng matanda. Kinalas ni Mauro ang kadena sa kanyang kamay. Bahagya itong hinampas sa lupa. Subukan niyong humarang. Sasamain kayo. Tugon ng binata. Isa-isang nag-atrasan ang mga ito. Hinayaang maglakad si Mauro palayo. Mabuti na lang at nakikinig yung mga kasama mo sa babala ni Mauro. Nako, hindi mo gugustuhin humarang sa daan ng batang yon. Lalo pa ngayon. Aborido siya kay Berto. Halika na, Linda. Sundan natin. Wika ni Mang Enaro. Pagdating sa kabisera, nakita nitong nag-aamok sa harap ng isang tindahan si Berto. Nakatayo lang si Mauro sa sulok habang binabalibag ni Berto ang mga mesa at upuan. Lalapitan na sana ito ng matanda. Ngunit bigla namang tumakbo si Mauro papunta sa kinakatayuan ni Berto. Wala itong kamalay-malay sa gagawin ng binata. Isang malakas sa tadyak ang binigay ni Mauro na tumama naman sa tagiliran ni Berto. Namilipit ito sa sakit at nahirapang tumayo. Tumayo ka, Berto. Hinahanap mo ko, di ba? Nandito na ako sa harapan mo. Ano? May gagawin ka ba? Aarte-arte ka lang dyan na parang uod ah. Wika ni Mauro at tumayo si Berto. Kumuha ng pamalo at dali-daling sinugod si Mauro. Ngunit hindi niya ito magawang patamaan. Akmang sasali na ang mga kasama nito. Ngunit pinigilan sila ni Berto. Walang makikialam. Akin ang isang to. Wika ni Berto. Sabay muling sugod kay Mauro. Hindi na nagsasalita ang binata. Salip pinagsusuntok nito si Berto sa sikmura hanggang sa mawala ng malay. Itinali niya ang kamay nito. Kinaladkad papunta sa kanilang tahanan. Saan mo dadalhin yan, Mauro? Iatid ko lang sa kanilang tahanan, Manong, nang makapagpahinga ng maayos. Nasisiraan ka na ba, Mauro? Maraming tauang nakabantay sa bahay nila. At sa oras na makita ng mga yon ang kalagayan ni Berto, siguradong mapapahamak ka. Marami nang nadadamay, Manong, at ayoko nang madagdagan pa. Kung hindi sila marunong magdisiplina ng kanilang anak, ako mismo ang magtuturo sa kanila. Matapos ang pag-uusap, nagpatuloy na si Mauro sa pagpunta sa tahanan nila Berto. Pagkarating sa lugar, laking gulat ng mga nagbabantay dahil biglang itinulak ni Mauro ang binata papunta sa malaking pintuang gawa sa bakal. Nagkumahog ang mga bantay na tawagin ang kanilang amo habang ang ilan naman nanatili sa harapan ng bakuran para mabantayan si Mauro. Anong kaguluhan to? Anong nangyari sa anak ko? Tanong ng isang ginang habang tumatakbo papunta sa kinaroroonan ni Berto. Kayo ba ang nanay ng taong yan? Oo, ako nga. At sino ka naman? Sino ang may gawa nito sa kanya? Tanong ng matandang babae. Ako si Mauro at ako din ang gumulpe sa damulag mong anak na walang ginawa kung hindi manggulo sa bayan. Ngayon kung hindi mo siya… Tama na, Maura. Ipagpauman ninyo, Ginang Lourdes. Hindi na mauulit ang pangyayaring ito. Hindi na naituloy ni Mauro ang sasabihin dahil bigla itong inawat ng matanda. Kapitan Enaro, kaano-ano mo ang binatang ito? Siya ho si Mauro, pamangking ko. Pasensya na po uli, Ginang Lourdes. Hindi na ho mauulit. Wika ni Mang Enaro. Nakatitig lang si Mauro sa matanda. Nagtataka kung bakit humingi ito ng kapatawaran. Gayong si Berto ang nagsimula ng gulo. Manong, bakit humingi ka ng tawad? Si Berto ang nagsimula ng gulo, hindi tayo. Makinig ka na lang sa akin, Mauro. Hindi mo gugustuhin kalabanin ng babaeng yan. Bakit, Manong?
Anong kinakatakutan mo? Yung mga tauhan niya? Hindi lang yon, Mauro. Kilalang mambabarang sa lugar na ito si Aling Lourdes. Kaya walang sino man sa bayan ang nangangahas na kalabanin si Berto. Wika ni Mang Enaro. Ngunit ayaw magpaawat ni Mauro sa kabila ng narinig nito tungkol sa mag-ina. Mambabarang, wala akong pakialam, Manong. Sila ang may mali. Kahit ano pang katayuan nila o kahit sino sila, kailangan nilang panagutan ng bagay na yun. Pabulong na nag-uusap ang mga ito. Abala si Aling Lourdes sa pag-asikaso sa kanyang anak. Maya-maya pa ay tumayo ito at lumapit sa dalawa. Sa ngayon, papalampasin ko ang ginawa mo. Pero sa oras na maulit, hindi lang ikaw ang... Hindi na ituloy ni Aling Lourdes ang sasabihin dahil biglang kinalas ni Mauro ang kadena sa kanyang braso. Ano, Manang? Ituloy mo. Ang ayoko sa lahat yung tinatakot ako at pinagbabantaan ng mga taong malapit sa akin. Mambabarang ka, hindi ba? Yon ang kumakalat na balita dito sa bayan. Pwes, wala akong pake. Wika ni Mang Mauro. Nanlaki ang mga mata ni Mang Enaro dahil nakita nitong unti-unting nagbabaga ang kadenang hawak ng binata. Maging si Aling Lourdes, napaatras nang mapansin ito. Umalis na kayo dito, Kapitan. Pakiusap, alisin mo dito ang binatang yan. Wika ni Aling Lourdes. Dali-daling hinila ni Mang Enaro ang binata. Nang makalayo na sila sa lugar, bigla na namang nakaramdam ng matinding pananakit ng ulo si Mauro. Aray, ang sakit ng ulo ko! Wika ni Mauro habang unti-unting napapaluhod. Inalalayan nito ni Mang Enaro, ngunit hindi na kayanan ni Mang Mauro ang sobrang sakit. Nawalan ito ng malay. Dinala ni Mang Enaro ang binata sa ospital upang matignan. Sa isip nito, baka lumala ang pinsalang natamo ng binata sa kanyang ulo. Wala naman akong nakitang problema sa ulo ni Mauro. Siguro napagod lang siya ng husto, kaya ganun. Isang bagay pa ho, Doc. Napanggit din sa amin ni Mauro na sa tuwing sasakit ang ulo niya may naaalala siya. Wika ni Mang Enaro. Maaaring ganun na nga ang nangyayari, Manong. Antayin nating magising si Mauro para malaman natin kung ano nangyayari. Wika ng doktor. Maya-maya ay kumilos si Mauro. Ngunit nakapikit pa rin ang mga mata. Umuungol ang binata habang winawasiwas ang kamay. Akmang pipigilan na sana ito ni Mang Enaro, kaso nga lang inawat ito ng doktor. Biglang bumangon si Mauro. Sumigaw na parang nauhulog. Mauro, iyo, ayos ka lang ba? Anong nangyari? Tanong ng doktor habang iniilawan ang mata ng binata. Naalala ko na po ang lahat, Dok. Naalala ko na ang nangyari. Nasa gitna kami ng pagtakas mula sa humahabol sa amin. Kaming dalawa ni Mang Escobar. Wika ni Mauro. Mang Escobar? Sino naman ang taong yon? Siya po ang guru ko. Hinahabol kami ng isang samahan ng mga Bertudes, pati na rin ng mambabarang. Gusto nilang makuha ang kadenang ito. Tugon ni Mauro. Natawa ang doktor sa sinabi ng binata dahil hindi naman ito naniniwala sa mga Bertudes, maging sa mambabarang. Teka, Bertudes at mambabarang. Mauro, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Tanong ng doktor. Opo, sigurado ko, Dok. Ang totoong pangalan ko ay Mauro. Tama po kayo, Mang Enaro. Pangalan ko nga ang nakita nyo. Alam kong hindi kayo maniniwala, pero ang kadenang hawak ko ay isang uri ng malakas sa sandata. Tugon ni Mauro. Biglang bumalik sa isipan ni Mang Enaro ang tagpo sa tahanan nila Aling Lourdes.
Mukhang totoo ang sinasabi ni Mauro. Nakita ko kung paanong magbaga ang kadenang hawak niya. Mabuti na lang naawat ko siya ng mga sandaling iyon. Kung hindi, baka kung anong nangyari kay Aling Lourdes. Hindi pa rin ako kumbinsido, Mang Inaro. Alam nyo namang walang sapat na patunay ang sinasabi nyo. Pero kung yan ang nangyari sa'yo, Mauro, mabuti naman at bumalik na ang alaala mo. Pero maaari mo bang sabihin kung saan yan nanggaling? O kung saang bayan ka nanggaling? Nanggaling ako sa baryo na sakop ng kabundukan sa kabilang bayan. Walang sino man ang nakakapunta doon dahil tago ang pamayanan. Narinig ko na nga ang sinasabi mong baryo. Nagkaroon kami ng misyon sa gawing yun eh. Pero hindi namin mahanap. Mauro, ano ba talaga ang kakayahan ng kadenang yan? Tanong ni Doc Leo. Ayon kay Mang Escobar, may taglay na malakas na kapangyarihan ang kadenang ito. Hinahangad ng mga mambabarang. Hindi ko gaanong naunawaan dahil hindi naman ito naipaliwanag ng guru ko. Kailangan kong bumalik sa baryo namin. Dali-daling tumayo ang binata. Tinanggal ang swero sa braso. Naglakad palabas ng silid. Sandali lang! Alam mo ba kung paanong pumunta sa sinasabi mong baryo? Oo, Manong, alam ko. Alam ko ang daan papunta sa lugar. Tanging kaming mga nakatira lang sa baryong iyon ang nakakalabas-pasok. Nilagyan ito ng proteksyon ni Mang Escobar noong naroon pa ako. Teka, sandali lang, Mauro. Gusto ko makarating sa lugar na yun eh. Maaari mo ba akong isama? Wika ng doktor. Ang totoo, maaari kong kailanganin ng tulong mo doon, doktor. Walang modernong manggagamot ang nakakapasok sa lugar. At kung sakaling may nakaligtas sa pagsalakay ng mga kalaban, kailangan nila ng medikal na atensyon. Teka, sandali lang. Ayusin ko lang mga gamit ko, Mauro. Huwag kang mag-alala. Sanay ako sa bundok. Hindi ako magiging pabigat sa'yo. At nga pala, isasama ko ang kapatid kong militar para may makatuwang tayo sa pagbubuhat. Wika ni Doc Leo. Walang problema, doktor. Magkita na lang tayo sa bahay ni Mang Inaro. Kailangan ko silang kausapin. Matapos makipag-usap sa doktor, dali-daling umuwi sila Mang Inaro. Doon nila ay pinagpatuloy ang usapan. Kailangan kong gawin ang bagay na ito, Manong. Sana maintindihan nyo. Nagpapasalamat ako sa pag-aalaga nyo sa akin. Huwag po kayo mag-alala. Sa oras na matapos ko ang mga dapat gawin, siguradong babalik ako. Wika ni Mauro. Nauunawaan ko, Mauro, at hindi kita pipigilan. Noon pa man, alam ko na may nangyari na sa iyo at may mga bagay kang kailangan tapusin. Kaya sige na, lumakad ka na. Nandito lang kami nag-aantay sa iyo. Tugon ni Mang Inaro. Kinabukasan maagang dumating si Doc Leo, pati na rin ang kapatid na si Martin. Nakahanda na kami, Mauro. Ano, lalakad na ba tayo? Tanong ng doktor. Sandali lang po. Kumain po muna kayo ng agahan, oh. Malayo ang lalakbayin nyo. Ipinaganda din kita ng baon mo, Mauro. Wika ni Ella. Tumayo si Mauro. Sinundan nito papasok ng tahanan. Ella, ayoko nang tawagin kang ate. Napagtanto ko, ilang buwan lang ang layo mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Babalik ako. Tatapusin ko lang ang lahat ng gawain. Wika ni Mauro habang hawak ang kamay ng dalaga. Siguraduhin mo lang na babalik ka. Kapag hindi mo tinupad yung pangako mo, susunduin kita. Tugon ng dalaga. Napangiti naman ang binata sabay kamot ng ulo. Oo na, babalik ako. Huwag kang mag-alala. Pag-uusap ng mga ito. Matapos kumain, tumulak na paalis sina Mauro. Habang nasa daan,
Pinaliwanag ng binata ang lahat ng tungkol sa kanilang pupuntahan. Napakasukal ng gubat na dinadaanan ng mga ito dahil wala masyadong pumapasok na tao sa lugar na iyon. Ayon kay Mauro, ito ang pinakamalapit na daan papunta sa kanilang baryo. Hindi pala biro yung daan, no? Ilang oras ba tayo maglalakad, Mauro? Tanong ng doktor. Hindi po oras. 2 araw tayong maglalakad papunta sa baryo namin. Pagdating natin doon sa burol na yun, magpapahinga tayo. Hindi tayo pwedeng tumuloy dahil siguradong aabutin tayo ng dilim. Tugon ni Mauro. Pagdating nila sa burol, nagtayo ng tolda ang grupo at nagpaningas ng apoy. Nagluto ng hapunan si Doc Leo, habang si Mauro naman ay nanguha ng mga ligaw na prutas. Habang kumakain ang mga ito, pinagmamasdan ni Martin ang kadenang nakapalupot sa braso ni Mauro. Mauro, matanong ko lang. Kung hindi mo mamasamain para saan yung kadenang nasa braso mo? Tanong ni Martin. Alam kong kagaya ni Doc Leo, hindi ka maniniwala sa sasabihin ko eh. Magkaiba kami ng kapatid ko eh. Militar ako, doktor siya. Subukan mo ipaliwanag sa akin ang lahat. Ang kadenang ito ay sandatang hinahanap ng mga mambabarang. Hindi ko alam ang totoong kakayahan nito. Pero ang bilin sa akin ng mga Escobar, huwag ko itong iaalis sa aking paningin. Gusto ko ring makita kung anong kayang gawin ng kadena. Kasi mahilig ako sa maagimat eh. Pwede bang subukan natin yan? Naku, huwag mo nang balakin pa. Dahil baka pagsisihan mo lang. At isa pa, hindi tayo dapat makakuha ng atensyon sa lugar na ito. Kung ano man ang tangan mo, itago mo na lang muna. May paggagamitan tayo niyan mamaya. Makinig ka sa kanya, Martin. Mas alam niya ang lugar na ito kaysa sa atin. Ang mabuti pa magpahinga na tayo. Wika ni Doc Leo. Madaling araw pa lamang, nagpatuloy na sa paglalakad ang pangkat. Namangha ng husto si Doc Leo sa tanawin na tila ba nasa ibang mundo. Maya-maya narating ng mga ito ang isang talon. Huminto si Mauro at nakiramdam sa paligid. Maganda na kayo dahil papasok na tayo sa baryo namin. Wika ni Mauro. Pumasok ang mga ito sa ilalim ng talon. Tumambad sa kanila ang napakalawak na kapatagan. Dahan-dahang umaw ng binata sa tubig. Nang masiguradong ligtas ang lugar, tinawag nito ang mga kasamahan. Akmang maglalakad na sana sila nang biglang may palasong tumama sa paanan ni Mauro. Dinampot ito ng binata at itinaas. Ibaba niyo ang mga gamit at itaas ang mga kamay. Martin, itapon mo sa malayo ang baril mo. Wika ni Mauro. Maya-maya ay naglabasan sa mga talahib ang ilang kalalakihan na may hawak ng pana. Nakabahag ang mga ito na parang mga sinaunang katutubo. Totoo pala ang sinasabi ng mga kasamaan ko. May nabubuhay pang mga netibo sa lugar na ito. Wika ni Doc Leo. Huwag kayong magsasalita. Akong bahalang makipag-usap sa kanila. Wika ni Mauro. Nilapitan ito ng isa sa mga katutubo. Pinagmasdang mabuti. Biglang sumigaw ang katutubo. Ibang lengguwahe na tila may pangalang tinatawag. Maya-maya ay may matandang lumabas. Nanlaki ang mga mata ni Mauro dahil ang matandang ito walang iba kung hindi si Mang Escobar. Hindi nga ako nagkamali. Alam kong makakabalik ka ng ligtas. Wika ni Mang Escobar. Hindi ko rin po inaasahang makikita kayo uli, guro. Pasensya na, natagalan ako sa pagbalik. Dahil nawala ho yung alaala ko.
Tugon ni Mauro. Ipinakilala nito ang mga kasama. Dinala sila ng mga katutubo sa baryo. Hindi makapaniwala si Leo dahil nanatiling buo ang makalumang sibilisasyon ng mga katutubo sa lugar. Maraming nangyari simula nang mawala ka sa baryong ito. Nagawa ko lang makaligtas nung araw na yon sa tulong ng mga katutubo. Kung hindi dahil sa kanila, malamang hindi mo na ako maabutang buhay. Wika ni Mang Escobar. Habang papasok ng nayon, sinalubong sila ng isang matandang babae. Masaya ko at nakabalik na muli ang sandata ni Apo Adlaw sa totoo niyang tahanan. Halika, marami tayong pag-uusapan. Wika ni Tandang Felisa. Lola Felisa, ikinagagalak ko kayong makilala. Masaya ako't naabutan ko pa kayong buhay. Mabuti na lang. Natagpuan ng mga mangangasong tagbanwa ang maestro mo. Kung hindi, malamang nahuli na ito ng mga kalaban at siguradong hindi na kayo magkikita. Tugon ni Tandang Felisa. Maaari niyo po bang ipaliwanag sa akin ang nangyari? Alam niyo naman ang ugali ni Guro, hindi ba? Hindi nagsasabi yan. Mahabang salaysayin, Maura. Pero nalagay din sa panganibang buhay ng guro mo. Maging masaya na lang tayo. Nakaligtas siya. Habang nakikipag-usap, biglang nakarinig ng malakas na pagsabog ang mga katutubo. Nataranta ang mga ito. Nagsipagtago sila sa lugar. Anong pagsabog na yun? Saan nanggaling? Tanong ni Mauro. Ito ang kinakatakot kong makita mo, Mauro. Hindi na kami nilubayan ng mga kalaban natin. Nasa paligid lang sila. Nag-aantay ng tamang pagkakataon. Ganun po ba? Hayaan mo silang dumating, maestro. Dahil nandito ako at kailangan ng tapusin ang labang to. Tugon ni Mauro. Pinuntahan ng mga katutubo ang pinanggalingan ng pagsabog. Nakita ang mga armadong kalalakian. Nasusunog na ang malawak na damuhan at may ilang katao ding nakahandusay sa lupa. Siguradong alam nila na nandito na ang sandata. Sa pagkakataong ito ay hindi na sila mapipigilan. Haharapin natin sila, maestro. Ito na siguro ang panahon para ipakita sa kanila ang kapangyarihan ng kadenang ito. Tugon ni Mauro. Sabay takbo papunta sa mga kalaban. Nanlaki ang mga mata ni Martin nang makitang biglang nagliyab ang hawak nitong kadena. Nagulat ang mga kalaban nang biglang lumitaw si Mario mula sa kakauyan. Iwinasiwas ni Mauro ang kadena at ang bawat matatamaan nito natutupok. Hindi akalain ng mga ito na mamamalas nila ng tuluyan ang kapangyarihan ng kadena ni Apo Adlaw. Nakita ni Mauro ang ina ni Berto na si Aling Lourdes. Napagtantong kabilang ito sa mga taong naghahangad na makuha ang makapangyarihang sandata. Nagkita tayo muli. Hindi ko inaasahan sa ganitong pagkakataon. Totoo nga ang sinasabi nila. Isa ka sa mga mambabarang na naghahangad ng sandatang ito. Tama ka. Kayang mabuti pa. Isuko mo na ang sandata at huwag mo nang gawing komplikado ang lahat. Walang sino man sa inyo makakakuha ng sandatang ito. Dadaan kayo sa akin bago nyo mahawakan ang kadena ni Apo Adlaw. Wika ni Mauro. Sa pag-uutos ni Aling Lourdes, nagsipagsugod ang mga tauhan. Mag-isang sinalubong ni Mauro ang bugso na mga kalaban. Anong magagawa mong mag-isa? Nagsasayang ka lang ng pagod. Hindi ka mananalo sa mga tauhan ko.
Wika ng ginang. Nakipagpalitan ang binata sa mga mandirigmang mambabarang. Tila kinain ng matanda ang kanyang sinabi. Dahil wala ni isa sa mga ito ang magawang makalusot sa kanya. Maging si Aling Lourdes, hindi na pinalampas ng binata. Tuluyang tinapos ang laban sa loob ng ilang minuto. Ang pagkakamali lang nila, masyado silang nagpakampante na hindi magagamit ni Mauro ang sandata. Matagal kong sinanay ang batang yan para sa ganitong pagkakataon dahil siya lang ang may sapat na kakayahan para palabasin ang kapangyarihan ng kadena ni Apo Adlaw. Hindi makapaniwala si Martin at Doc Leo sa mga nasaksiyan. Tila nanonood ang mga ito ng pelikula. Ang pinagkaiba lang, ramdam nila ang bawat bugso at pagsabog. Pambihira, sa buong buhay ko. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong hiwaga. Wika ni Doc Leo. Ako din kuya, mabuti na lang nakinig ako sa sinabi mo. Matapos ang kaganapan, nanatili ng ilang araw sa baryo si Mauro. Tinignan ni Doc Leo ang kalagayan ng mga katutubo. Laking gulat nito dahil sa kakulangan ng modernong medisina, nanatiling malusog ang pangangatawan ng mga ito. Kamangha-mangha, malusog ang pangangatawan ng mga katutubo kahit ang mga nakakatanda at bata. Matapos maisagawa ang misyon, nagpaalam si Mauro na babalik sa kabayanan. Hindi naman ito hinadlangan ng maestro. Isa lang ang nais nito para sa binata. Yon ay magkaroon ng simpleng buhay. Ito ang pangarap kong buhay para sa iyo, Mauro. Sige, humayo ka ng payapa sa kabayanan, ngunit sa isang kondisyon. Ano po yun, maestro? Panghawakan mo at ingatan ang kadenang yan. Wala na kaming kakayahang pangalagaan pa ang sandata. Mas makakabuti kung sa kamay ito ng taong biniyayaan ng kapangyarihan ng mga bathala. Maraming salamat po, maestro. Hindi ko po kayo bibiguin. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay nagpaalam na ang mga ito. Minabuti ng doktor at ng kapatid na isikreto ang lokasyon ng baryo upang mapanatili ang kaayusan at ang nakasanayang pamumuhay ng mga nakatira. Laking tuwa naman ni Ella nang makita nitong paparating si Mauro at Doc Leo. Tinupad ng binata ang pangako sa dalaga at sa paglipas ng panahon ay nagbuo ng pamilya. Ginamit ng binata ang angking kakayahan upang protektahan ang kapayapaan ng barangay na noon ay nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Nang magretiro si Mang Enaro, pinili ng binatang tumakbo ng kapitan dahil na din sa ipinakita nitong kabutihan sa mga tao. Nanalo ang binata. Minsang naging pugad ng rebelde ang kanilang barangay. Ngunit simula nang malaman nila ang kakayahan ni Mauro, unti-unti silang nag-alisan hanggang sa tuluyang mawala. Si Doc Leo naman ay nilipat ng destino. Maging si Martin ay hindi na muling nakita ng binata. Gayunpaman, pinanindigan ng mga ito ang pangako na walang pagsasabihan ng tungkol sa mga kaganapan. Sa paglipas ng mga taon, patuloy na iningatan ni Mauro ang kapayapaan ng kanyang barangay hanggang sa sumapit ang dapit hapon sa buhay. Ipinagpatuloy ng kanyang anak ang pangangalaga sa kadena. Itinago nila ito sa isang lugar na walang makakaalam kung hindi ang kanilang ama. At yon ay ang baryo ng mga tagbanwa sa gitna ng kabundukan. Minabuti nilang ibalik sa orihinal nitong tahanan ang kadena ni Apo Adlaw. Nang sa ganun, mapangalagaan ito at hindi mapasakamay ng masamang loob. Sa paglipas ng taon, tuluyang naglaho ang kwento tungkol kay Mauro
Kasabay nito ang paglalaho ng sandata. Hanggang sa naging alamat na lang ito na palaging binabalik-balikan ng mga apo ni Mauro. Sa kasalukuyang panahon, halos wala na sa mga bagong henerasyon ang nakakaalam tungkol sa kadena na pagmamay-ari ni Apo Adlaw. Sa tuwing maririnig nila ang kwentong ito, iisa lang ang pumapasok sa isipan. Ito ay kwentong likha ng malikot na kaisipan ng ating mga ninuno. Gayunpaman, para sa angkan ni Mauro na nakakaalam ng buong katotohanan, mananatiling buhay ang kwento ng kanilang pamilya kung paanong napunta sa kanilang pangalaga ang kadena ni Apo Adlaw.